Ako po si Joash Dane T. Villaruel, ang inyong storyteller ngayon. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Dear God, marami pong salamat sa opportunity na ito na kami ay makakapakinig muli ng kwento. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito at maisa kabuhayan. In Jesus' name we pray, Amen. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Vic at ang mga vandals. Isang araw, nagpaalam si Vic sa kanyang tatay. Tatay, maaari po bang pumunta ang aking mga kaibigan at magpalipas ng hapon dito sa bahay? Tanong ni Vic sa kanyang tatay. Maaari mo naman silang pupuntahin dito at maglaro sa hardin anumang oras na gusto mo, ang sagot ng kanyang tatay. At nagtakda nga ng araw si Vic para sa pagpunta ng kanyang mga kaibigan. At dumating na nga ang kanyang 5 lalaking kaibigan. Sa una, naging maayos ang lahat, ngunit hindi nagtagal ang kanilang kabutihan. Iminungkahi ng isa sa kanila ang paglalaro ng kuliglig. Sa kabila ng ang damuhan ay maliit. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang damo ay sinipa gamit ang kanilang mga takong. Ang mga bulaklak ay natapakan at ang mga bakod sa magkabilaang gilid ng hardin ay nasira. At nung sila ay napagod na sa paglalaro, ang magandang hardin ay gumuho. Pagkatapos ay isa sa kanila ay nakaisip ng masarap maglaro ng football. Kaya kinuha ni Vic ang kanyang bola at nagsimula ang laro. Ngunit ang bola ay hindi nanatili sa isang lugar. Nagpunta ito kung saan-saan habang sinisipa ito ng mga lalaki ng buong lakas. Sa damuhan, sa bakod, sa loob at sa labas. At naghahabulan sa isa't isa. Nang matapos ang masayang munting ehersisyo na ito, nabali ang mga sanga ng mga bulaklak. Ang maliliit na puno kung saan natumba. Nabasag ang mga bintana ng garahe at ang mga kahoy sa paligid ng bulaklak ay natapakan at nasira. Ngunit tilang walang nag-iisip. Maging si Vic, kahit nasa tingin niya ay parang medyo magulo ang lugar, ay tilang hindi masyadong nag-aalala sa nakakatakot na pinsalang nagawa nila. Halos kakaalis lang ng kanyang mga kaibigan nang lumiko sa kanto ang sasakyan at lumabas ang tatay ni Vic. Nag-enjoy ba kayo? Tanong niya kay Vic. Opo, ang saya po, sabi ni Vic. Pagkatapos ay natanaw ng mata ng tatay ni Vic ang mahalagang hardin. Anong nangyari dito? Tanong niya habang naglalakad. May bagyo ba noong nasa opisina ako? Nakita niya ang mga sanga na nabali. Tingnan mo ang damuhan na inabot ng maraming taon upang maging maayos. Lahat ay nagkapira-piraso. Tingnan mo ang mga flower bed na lahat ay tinapakan din. Vic, anong ibig sabihin nito? Sino ang pumunta sa hardin ko kaninang hapon? Ang aking mga lalaking kaibigan lang po, mahinang sinagot ni Vic. Mga lalaki, vandals ang salita. Ang mga vandals lang ang gagawa. Sira ang isang magandang hardin tulad nito. Ano po ang vandal, tatay? Tanong ni Vic sa kanyang tatay. Dapat mong malaman, sabi ng kanyang tatay. Hanapin mo sa dictionary. Ang vandal ay isang taong walang kusa, walang kabuluhan, sumisira ng magagandang bagay na walang pakialam sa ibang tao. Sabihin mo sa akin, sino ang narito?
At binigay ni Vic ang ama niya ng mga pangalan. Salamat, sabi ng kanyang tatay. At ngayon ay tatawagan ko ang magulang ng bawat isa sa mga mababangis na kabataan iyon. At ipapaalam ko sa kanila kung ano ang kanilang pinsalang ginawa. Nako, wag po please, sabi ni Vic. Ako na lang po ang tatawag sa kanila, sabi ni Vic. Papapuntahin ko sila at aayusin po naming ang lahat. Bumayag naman ang kanyang tatay at naging abala si Vic sa telepono. Nagmakaawa siya at nagbabala. Noong una ay ayaw sumama ng kanyang mga kaibigan. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa paghikayat. Dumating ang kanyang mga kaibigan at sinalubong sila ni Vic gamit ang mga kalaykay, tinidor, patpat at isang bola ng PC. Dali, sabi niya, linisin at ayusin natin lahat ng ating mga kalat at nasira. Kung hindi, ay hindi na tayo papayagan ulit maglaro dito sa hardin. Nagsimula silang magtrabaho. Kinayod at ginulong nila ang mga damuhan at pinalitan sa abot ng kanilang makakaya. Hinukay nila ang mga bulaklak at itinali ang mga halaman na kanilang natapakan. Sinubukan nilang ayusin ang mga butas na nagawa nila sa mga bakod. At naglagay pa sila ng mga istaka sa tabi ng mga puno na kanilang natumba. Nagtrabaho sila hanggang sa dumilim at hindi pa rin silang matapos. Nandun pa rin ang mga sirang bintana na dapat palitan. Sinabi nila na babalik sila sa susunod at magtatrabaho hanggang sa maayos na muli ang lahat. Nang malapit na silang matapos, nagpakita ang tatay ni Vic sa eksena. Medyo mahigpit pa rin siya. Salamat boy, sabi niya. Ngunit, wag nang gagawin ang ganito muli. Napakaraming paninira ang nangyayari ngayon. Napakarami ang handang sirain na magagandang bagay. Dapat itong itigil o ang buong bansa ay mapahamak. Opo, tama po iyan, Ginoo. Sang-ayon ang mga kaibigan ni Vic na nagsisisi. Hindi na po ito mauulit. At tandaan ang paggagalang sa ari-arian ng ibang tao ay isa sa mga unang prinsipyo ng mabuting pagkamamamayan. Tayo po ay manalangin. Dear God, thank you po sa aming mga lessons na aming natutunan. Tulungan niyo po kami na maging magalang sa ari-arian ng aming mga kapwa at maging mabuting mamamayan. In Jesus' name we pray. Amen.